Good day mga kayang Master Darby, maraming salamat sa patuloy sa pagsuporta sa ating munting channel. Sana bago matapos ang taon mapaabot sana natin kahit 1K subscribe. Sa mga di pa nakapag-subscribe dyan paki-subscribe po ang ating channel at i-click ang notification bell, at para mapadalas na din ang pag-upload sa mga kabanata ni Mr. Daryl Darby. Maraming salamat po. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 581. Hindi nagtagal, ang mukha ni Dax ay napuno ng saya habang siya ay papalabas mula sa kabin ng barko. Ramdam ni Daryl na lumakas ulit ang lakas ni Dax. Dax, na-upgrade mo ba sa isang level 2 Martial Saint? Excited na tanong niya. Tumango si Dax. Tama iyon, mula nang umalis siya sa Eternal Life Island, mayroon siyang pakiramdam na mag-upgrade siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng paglilinang ng Ashort, ang kanyang lakas na pabuti ulit at naitaas sa isang level 2 Martial Saint. Nang mailipat ni Callum ang kanyang panloob na enerhiya kay Dax, sinabi sa kanya ni Callum na makakaranas siya ng isang malawak na pagpapabuti sa kanyang sarili sa susunod na taon, na mas mabilis kaysa sa isang average na tao. Hindi inaasahan ni Dax na i-upgrade siya sa level 2 Martial Saint sa maikling panahon. Daryl, nagawa mo bang alamin kung saan nagtatago ang Kunlun Sect Master na si Leroy Henderson? Tanong ni Dax na may matinding tawa. Galit si Dax sa insidente kasama si Yvonne. Siya pinaghahanap upang makuha ang Phoenix Peel para kay Daryl kahit ano. Ngumiti si Daryl at sumagot, nasa The Hexad siya paaralan. Tayo na pagkatapos. Inakbayan ni Dax ang balikat ni Daryl habang kapwa nakangiti sa isa't isa habang nakatingin sa dagat. Ang oryentasyon ng parehong mag-aaral at seremonya ng pagtatapos ay ginanap sa bulwagan ng Hexad School. Gayunpaman, bagaman napuno ang bulwagan, wala sa kanila ang mag-aaral. Ang libu-libong mga tao na nakaupo sa Granizo ay mga piling miyembro ng pamayanan. Ang lahat ng mga sekta at pamilya ay natipon doon upang talakayin ang plano na wasakin ang Elysium Gate. Ano? Ang Spirit Flame sekta mula sa Seren City ay nasakop din ng Elysium Gate. Nagsimula itong maging magulo, sa bawat isa ay mayroong sariling pag-uusap. Ang Spirit Flame sect ay isang matatag at maimpluwensyang sekta sa Seren City. Sa sandaling iyon, si Jean mula sa nakababatang henerasyon ng ME sect ay may binulong sa Abbas Mother Serendipity. Sa isang iglap, ngumiti si Abbas Mother Serendipity. Lahat, huwag kayong mag-alala. Ngayon ko lang natanggap ang balita na ang mga miyembro ng Elysium Gate ay umatras ng sa kanilang punong tanggapan matapos na sakupin ng Spirit Flame sect. Ang kanilang punong tanggapan ay matatagpuan sa dating tirahan ng Darby. Maaari kaming pumunta sa kanilang punong tanggapan at maisaayos ito ng minsan at para sa lahat. Malaki. Ang lahat ay tuwang-tuwa nang umiti nang marinig ang tungkol sa plano. Bang! Biglang, may sumipa sa pangunahing pintuan ng hall, na naging sanhi ng isang malakas na boom. Dalawang tao ang mabilis na sumugod sa bulwagan. Si Daryl at Dax iyon. Pareho silang nagkatinginan, tuluyan ng natigilan. Ano ang nangyayari? Pareho silang naroon pagkatapos ng Phoenix Peel. Naisip nila na ang mga miyembro lamang ng Kunlun sekta ang naruroon. Hindi nila inaasahan na buksan ang pintuan upang makita ang lahat ng 6 na sekta, at 100 ng higit sa iba pang mas maliit na mga sekta tulad ng sekta ng mga Beggars at Island of Peach Blossom doon din. Natigilan din ang lahat sa hall. Para saan ang dalawang lalaki doon? Nang binagsak ni Daryl ang seremonya ng kasal ng mas maaga, ang Abbas Mother Serendipity ay pinutol ang ugat at palso ni Daryl. Narinig ng lahat ang tungkol sa balita. Gayunpaman, maramdaman ng lahat ang lakas ni Daryl. Naging hindi pinaganya ang hindi niya ginawa, nag-upgrade siya sa isang Martial Saint. Pareho sa mga ito, isang walang silbi na tao at isang walang amang utak na tao ay kabilang sa parehong uri. Tumayo si Abbas Mother Serendipity at tinuro si Daryl, ikaw walang kwentang tao. Paano ka maglakas loob lumitaw dito? Tumingin siya sa paligid at bulalas. Maaaring hindi mo narinig ang lahat, ngunit sumali si Daryl sa Eternal Life Palace sect. Tanungin ang estudyante kung si Megan, kung hindi mo ako pinapaniwalaan. Kabanata 582. Wow! Sinimulan ng lahat ang pagtalakay sa kanilang sarili. Sumali ba si Daryl sa Eternal Life Palace sect? Paano kaya siya, noong siya ay isang walang silbi na tao?
Ang lahat ay tumingin patungo sa Abos Mother Serendipity at Megan. Tumango si Megan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at humakbang, tama ang aking Panginoon. Sumali si Daryl sa sekta ng walang hanggan na palasyo. 2 araw lamang ang nakalilipas, dinukot ako ng kanilang mga tagasunod. Nakita ko si Daryl doon, ngunit hindi bilang isang ordinaryong miyembro, siya ang Hallmaster. Kalokohan, si Graham Potter, ang punong guro ng Hexad School, ay binagsak ang mesa. Tumayo siya upang ituro kay Daryl at sumigaw, "Napakalaking basura mo. Paano ang Hexad School ay mayroong isang mag-aaral na tulad mo? Huwag kang magsalita tulad ng isang idiot, tanggalin mo lang siya dahil narito siya." Karapat-dapat siyang patayin dahil hindi niya maiiba ang mabuti at ang hindi maganda. Lahat ay tinuro si Daryl, pinagagalitan at isinusumpa siya. Hindi pinansin ni Daryl ang lahat ng pagagalitan. Nandoon lang siya upang kunin ang Phoenix Pill kay Leroy. Naging galit na galit si Daryl nang tumingin siya kay Megan, at ang kanyang katawan ay nanginginig. "Megan, pinatay mo ang ginang sa Eternal Life Island, tama ba iyan?" Emosyonal ang damdamin ni Daryl nang maalala niya kung gaano kalungkot ang puso ni Chester. Mahigpit niyang sinagsik ang kamao. "Tama iyan. Ako yun," malamig na sagot ni Megan. Inaangkin ng babaeng iyon na siya ang bagong cult mistress. "Pinatay ko siya para sa pakinabang ng pamayanan." Hanggang noon, hindi nagsisi si Megan sa kanyang ginawa. Ramdam ni Daryl na parang ang puso niya ay nabasag sa dibdib. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumatay sa kanya? Ano ang karapatan mo?" Sumigaw siya. Siya ang cult mistress ng Eternal Life Palace. Nararapat siyang mamatay. Kinagat ni Megan ang kanyang mga labi, "Maaari kang magtanong ng opinyon ng lahat ng mga nakatatanda dito, may nagawa ba akong mali?" "Megan, tama ang ginawa mo. Oo, gumagawa ka ng pabor para sa pamayanan." Matapos marinig ang sinabi ng lahat, hindi na nakatiis si Dax. Sumabog siya, "Lahat kayo inaangkin na marangal, ngunit haha, anong biro? Ikaw namatay ang isang tao, at iyong na-claim ito ay para sa kapakinabangan ng mga komunidad. Ano ang mahusay na dahilan ikaw ay hindi hihigit sa isang pangkat ng mga taong mademonyo?" Wow! Galit na galit ang lahat. Marami sa kanila ang tumayo at pinagalitan habang nakaturo kay Dax. "Anong sinabi mo? Sino sa palagay mo ay dapat kang magbigay ng puna tungkol sa amin? Gusto mo ring mamatay?" "Daryl, nagkamali ako na isipin na ikaw ay mabuting tao," kinutya niya. "Ngayon alam ko kung anong demonyo ka." Sumagot si Daryl. "Megan, mutual ang pakiramdam. Nabulag ako bago ito. Hinding-hindi kita papatawarin sa pagpatay mo kay Adina sa buong buhay ko. Haharapin ko kayo tungkol dito sa paglaon." Lumingon si Daryl at sinama ng tingin si Leroy. "Leroy, narito ako para sa isang layunin lamang. Ibigay ang Phoenix Pill, at malilimutan ko ang nakaraan. Kung hindi man, ito ay magiging isang bagay sa buhay at kamatayan sa pagitan natin." "Ano? Nagbabanta ba siya sa Kunlun Sect Master?" Nagulat ang lahat. Naisip nila na hindi nila narinig ang sinabi ni Daryl. Tumawa si Leroy, "Binata, ang yabang. Alam mo ba ang tungkol sa Phoenix Pill? Ito ay ang sektang Kunlun kayamanan na naipasa sa libu-libong henerasyon. Maswerte ka na nakatakas ka sa ibang oras. Ngayon, dahil narito ka, kukunin kita upang maibigay sa Abos Mother Serendipity. Gusto mo ng Phoenix Pill? Dapat ay naghahanap ka ng kamatayan." Kabanata 583. Sect Master Henderson, huwag sayangin ang iyong oras sa Shakach Him. Abos ina Serendipity snarled. Tumabi siya at tumalon patungo kay Daryl, dala ang kanyang espada sa mga kamay. "Kung hindi natin siya mahuhuli na buhay, patayin mo siya." Katatapos lamang niyang magsalita, umabot sa dibdib ni Daryl ang espada ni Abos Mother Serendipity. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kanyang kamao at pinakawalan ang kanyang galit. Ang dugo na inuming Tibak ay lumitaw kaagad sa sandaling iyon sa kabila ng kanyang dibdib, humahadlang sa pag-atake mula sa Abos Mother Serendipity. Kumapit. Nang magtagpo ang dalawang espada ay nagdulot ito ng matinding pagbagsak. Bumawi si Daryl ng ilang hakbang pabalik mula sa talim ng may sariwang dugo na nag-spray mula sa kanyang bibig. Bagaman ang kapangyarihan ni Daryl ay umabot sa level 1 Martial Saint, hindi pa rin siya laban para sa Abos Mother Serendipity. Siya ay isang level 5 Martial Saint sa loob ng ilang taon.
Ang kanyang kapangyarihan ay malayo kay Daryl. Bang! Ang Abos Mother Serendipity ay itinaas ang kanyang mga braso ng dahan-dahan, at ang kanyang matinding panloob na enerhiya ay sumikop sa buong bulwagan. 10 miles Green Lily. Sinabi ng Abos Mother Serendipity ang apat na salitang dahan-dahan. Sa susunod na sandali, nahati ang hangin sa harap niya. Daan-daang mga berdeng mga liryo ang lumitaw, na buong paligid nito. Ang lahat ng mga liryo ay nabuo mula sa kanyang panloob na enerhiya. Swish! Ang ilang daang berdeng mga liryo ay nagsimulang manginig sa maikling sandali lamang sa lahat ng mga talulot ay nahuhulog, lumulutang sa hangin. Ang bawat isa sa mga petals ay nabago sa isang matalim na talam. Libu-libong mga blades ang lumipad patungo kay Daryl. Mamatay ka, halimaw ka. Malamig na sigaw ni Abos Mother Serendipity. Swish! Swish! Ang libu-libong matalas na talam ay sumugod patungo kay Daryl. Natigilan si Daryl. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang espesyal na pamamaraan ng Abos Mother Serendipity. Hindi niya akalain na ganito kadilim. Sa isang iglap lang ng mata, pawis na pawis si Daryl sa sobrang pagtulo ng pawis niya. Walang paraan na maitago niya mula sa libu-libong mga blades na nagmula sa lahat ng direksyon. Daryl, agad na hinarang ni Dax si Daryl at itinaas ang kanang braso, lumilikha ng isang kalasag. Dang! Dang! Ang mga blades ay kumatok sa kalasag, na lumilikha ng malakas na bangs. Bagaman si Dax ay isang level 2 martial na santo, natigilan pa rin siya sa kapangyarihan ni Abos Mother Serendipity. Gaano siya kadilim? Daryl, magtago ka, sigaw ni Dax. Matapos niyang mapangalagaan si Daryl mula sa lahat ng mga talam, sinisingil niya patungo sa Abos Mother Serendipity ang kanyang napakalaking palakol sa kanyang kamay. May plano si Dax na saktan ang Abos Mother Serendipity at i-hostage siya upang makuha ang Phoenix Peel. Hindi inaasahan ng Abos Mother Serendipity na may upgrade si Dax sa level 2 Master Saint. Bumagsak ang palakol ni Dax sa baywang. Bang! Hindi inasahan ni Dax na hindi masasaktan ang Abos Mother Serendipity. Napabalikwas siya ng ilang hakbang. Anong nangyari? Tuliro si Daryl. Mabilis niyang tinipon ang kanyang saloobin. Ito ay ang Celestial Silkworm Armor. Ang Abos Mother Serendipity ay nakasuot ng Celestial Silkworm Armor. Kabanata 584. Megan, sigaw ni Daryl na may mga mata na duguan. Ikaw ang nagnakaw ng kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan at ng Celestial Silkworm Armor. Sa buong oras, inisip ni Daryl na si Evelyn ang nagnanakaw sa kanila habang siya at ang kanyang mga kaibigan ang nagpapakain sa kanya ng alak buong gabi. Hindi niya kailanman naisip na si Megan pala iyon. Tama, kinuha ko sila, sagot ni Megan. Nakakatawa ito. Nang hilingin sa akin ng guro na kunin ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan noong isang araw, labis akong nagkonsensya at naawa ako sa iyo. Para akong isang tanga. Megan, mahigpit na ikinuyong ni Daryl ang kamao. Galit na galit siya. Ihinto ang pag-aaksaya ng oras, mamatay. Tinaas ni Leroy ang pulso at inilahad ang Crescent Moon Blade. Siningil niya kay Dax. Mahigit 20 miyembro ang sabay na nag-charge sa kanila. Lahat sila nakapaligid kay Dax at Daryl. Dang! Ang sword ng pag-inom ng dugo ni Daryl ay nagbabago sa lahat ng ngunit hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa napakaraming tao. May humiwas sa likuran ni Daryl at may sariwang dugo na tumulo. Ha! Wak ni Daryl, hindi nagpapalabas ng tunog. Nagsisi siya na nandyan siya. Naisip niya na si Leroy lamang at ang sektang Kunlun sa bulwagan. Sa pag-upgrade ni Dax sa level 2 Martial Saint, madali niyang talunin si Leroy sa tulong ni Daryl. Sino ang may alam na maraming mga tao na nagtipon sa bulwagan? Sa mas mababa sa isang minuto, Daryl ay 12-12 ng mga pagbawas. Tumatagos ang sariwang dugo sa buong katawan niya. Nakakaloka si Dax at tinadtad ang 7 o 8 tao gamit ang kanyang palakol. Sinuntok siya ni Leroy sa dibdib, at natamba siya pabalik kay Daryl. Kapatid Dax, lahat ang may kasalanan sa akin, singgal ni Daryl. Basura, kasama namin ito. Nagpatuloy si Dax. Kung mamamatay tayo ngayon, papatay tayo sa kagalakan. Malaki, sigaw ni Daryl. Pareho silang nag-charge laban sa iba pa. Dang! Dang! Hindi maalala ni Daryl kung gaano katagal siya nakipaglaban at kung gaano karaming mga hiwa ang sa kanyang katawan.
Siya ay buong natakpan ng dugo, ramdam ang masakit na sakit sa buong paa, likod, dibdib sa buong katawan. Biglang, tumagos ang isang tibak sa balikat ni Daryl nang bumagsak si Daryl sa lupa at naramdaman ang pag-agos ng kanyang lakas. Tinamaan ni Leroy si Dax, at natamba siya. Tumayo sa likuran niya ang abos ina serendipity at tumusok sa kanyang tiyan. Sigaw ni Dax at bumagsak sa sahig. Dax! Sigaw ni Daryl. Nais niyang puntahan si Dax, ngunit bago siya tumayo, hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang mag-charge sa kanila, na gumagamit ng mga nagniningning na talim at mga espada. Pareho ba silang mamamatay doon? Galit na galit si Daryl. Mamatay ka! Sigaw ni Leroy habang sinisingil ang talim niya kay Daryl. Dax, humihingi ako ng tawad. Kasalanan ko ang lahat. Kinuyam ni Daryl ang kamao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pakiramdam ng walang pag-asa. Kabanata 585. Bang! Sa mismong pinaka-kritikal na sandali, isang punyal ang tumama sa talam ni Leroy. Sa isang malakas na pag-crash, natamba si Leroy. Sino ang nangangahas na makagambale? Sigaw ni Leroy. Tumingin siya sa may pintuan at nakita ang higit sa 10 mga anino ang nagmamadaling patungo sa kanila. Lahat sila ay nakadamit mula itaas hanggang paa na itim, mukhang mabangis. Sila ay 12 Royal Guards ni Yvette. Ikaw, natigilan ang lahat. Mas maaga pa, nalasan sila ng weak poison at dinakip ng 12 Royal Guards sa Wishing Star Tower. Akala ng lahat na sila ay mga tagasunod ni Indomitable Darby. Ang Royal Rat Guard ay nagtungo kay Daryl. Mr. Darby, pinaponte kami ng aking prinsesa dito upang iligtas ka. Kami ay magliligtas sa iyo mula dito, panatag niya. Huwag mag-alala, walang sino man ang maaaring magdulot sa iyo ng karagdagang pinsala sa amin dito. Natigilan si Daryl, bakit magpapadala si Yvette ng isang tao upang iligtas siya? Gayunpaman, hindi niya iniisip karagdagang tumanggo siya sa Royal Rat Guard at pumunta upang tulungan si Dax. Hinawakan ni Daryl si Dax at umusad. Leroy, minsan ko lang ulit sasabihin ito. Ibigay mo ang Phoenix. Peel. Phoenix Peel. Sinaman sila ng tingin ni Leroy, basura. Huwag mong manggahas na isipin ang Phoenix Peel. Nasipsip mo ang lakas ng espiritu ni Yvonne. Ang Phoenix Peel lamang ang makakapagligtas sa kanya. Humihiling ako sa iyo ng huling pagkakataon, ibibigay mo ba ang Phoenix Peel o hindi? Ungol ni Daryl at kinuyam ang ngipin. Ano? Nagulat ang lahat. Napalingon sila kay Leroy. Mayroon lamang isang pamamaraan ng sumisipsip na espiritu enerhiya sa mundong ito, ang madilim na paraan. Gayunpaman, ang pamamaraan ay nawala, maraming henerasyon na ang nakakaraan. Paano magkakaroon ng pamamaraan si Leroy? Napanatili ni Leroy ang isang madilim na ekspresyon. Hindi niya maaaring ipaalam sa sinuman na nilinang niya ang madilim na paraan. Basura mo, anong kalokohan? Dumura siya kay Daryl. Walang kinalaman sa akin ang insidente ni Miss Young. Ang Phoenix Peel ay ang kayamanan ng sektang Kunlun. Paano ko ito ibibigay sa iyo? Pumunta sa impyerno. Itinaas muli ni Leroy ang kanyang talam upang singilin patungo kay Daryl, pag-bypass sa Royal Rat Guard. Hawak ng Royal Rat Guard sina Daryl at Dax sa bawat braso at mabilis na lumayo sa hall. Kapag sila ay nasa labas, tumalon siya pasulong at sinama sina Daryl at Dax. Lumipad sila sa hangin at umalis sa Hexad School. Leroy, hindi mo ako binigyan ng Phoenix Peel, gagawin ko pumatay sa iyo. Sigaw ni Daryl ng malakas na kaya niya habang nasa hangin siya. Magaspang ang boses niya. Ang naiisip niya lang ay si Yvonne. Mamamatay si Yvonne nang wala ang Phoenix Peel. Basura, gaano ka manggahas na humingi ng Phoenix Peel? Lumabas si Leroy sa hall at itinuro ang hangin papunta kay Daryl. Mabuti, mabuti, mabuti. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Gamit ang kanyang panloob na lakas, umungol siya, Leroy. Sa loob ng 3 araw, wawasakin ko ang sektang Kunlun at ang buong bundok ng Kunlun. Ang dumudugong kulog ni Daryl ay narinig sa buong Donghai City. Natahimik ang lahat sa hall. Makalipas ang ilang segundo, tumawa ang ilang tao. Haha, anong basura ang sinasabi niya? Nais niyang sirain ang sektang Kunlun. Haha, oo, isa lamang siyang Master Saint. Haha, Master Henderson, narinig mo ba siya? Ang piraso ng basurahan ay nais niyang sirain ang Kunlun sekta. Haha, nagtawanan ang lahat. Hindi mapigilan ni Leroy na tumawa.
Nababaliw siya. Baliwalain natin siya. Siya ay lamang ng isang clown. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang talakayin kung paano sirain ang Elysium Gate. Walang sinumang seryoso sa mga salita ni Daryl, ang mga salita mula sa isang lalaki na halos namatay. Anong biro? Kabanata 586. Sina Daryl at Dax ay dinala sa isang pribadong paninirahan sa hilaga ng Donghai City ng 12 Royal Guards. Napakalaki ng lugar. Sa bukal na gawa ng tao sa mapayapang kapaligiran nito, maihahalintulad ito sa Carter Mansion. Sa pintuan ng pangunahing bulwagan, inanunsyo ng Royal Rat Guard Princess, na ligtas natin sila. Inilagay ng Royal Rat Guard si Daryl at Dax sa sahig. Si Dax ay malubhang nasugatan at wala pa ring malay. Sumugod si Daryl upang suriin ang kanyang vitals. Alam na ligtas siya, napabuntong hininga si Daryl. Isang ginang na may masikip na maong at stilettos ang lumakad sa bulwagan, mukha siyang kamangha-mangha. Si Yvette yun. Bumalik sa bagong daigdig, si Yvette ay isang prinsesa na nagsuot ng mga suot na sutla. Sa Earth Universe, siya ay tumingin ng mas kaakit-akit sa modernong damit. Ang lahat ng 12 Royal Guard ay namangha rin. Mabuti, maaari kang umalis kasama si Dax at bigyan siya ng mga kinakailangang paggamot, utos ni Yvette. Opo, sagot ng 12 Royal Guard. Sila na iwan kay Dax. Sina Daryl at Yvette lang ang nasa bulwagan. Tahimik silang nagkatinginan. Sa wakas ay napasinghap si Daryl matapos hindi malaman kung gaano karaming oras ang lumipas. Paano mo nalaman na nasa panganib kami ni Dax? Bakit mo kami sinagip? Nag-ingat si Daryl mula noong si Yvette ay prinsesa ng bagong daigdig. Ngumiti si Yvette at hindi direktang tumugon. Daryl, maging patas ka. Hindi ka ba dapat nagpapasalamat sa aking pagligtas sa iyo? Bakit mo ako kinu-question? Mula nang dumating si Yvette sa Earth Universe, sumusunod na siya sa kinaroroonan ng mga pangunahing sekta. Of course, alam niya Daryl at Dax ay heading sa Anghexad lungsod. Oo, maraming salamat, kinilala ni Daryl. Puno ng dugo ang katawan ni Daryl. Pilit niyang pinagsisikapan na mabitin ng hindi mabilang na mga sugat sa buong katawan. Si Daryl, na binubuli ng mga pangunahing sekta ay nakakaramdam ng kakilakilabot, hindi ba? Ngumiti si Yvette. Pinagmasdan niya si Daryl habang nagsasalita siya, ay hindi, sayang talaga kung gaano kakahirap tingnan. Ngumiti si Daryl ngunit hindi umimik. Humakbang palapit si Yvette at bumulong sa tainga ni Daryl, may paraan ako upang maiwasan ka na mabuli ulit. Kung ang Elysium Gate ay sumali sa bagong daigdig, bibigyan kita ng pamagat ng Master of Martial Art Community. Masasakop mo ang buong pamayanan. Ano sa tin? Ngin mo. Nag-aalala si Yvette kay Daryl matapos niyang magsalita. Nagkibit balikat si Daryl. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa pagbulong ni Yvette sa tainga. Nakangiting sagot ni Daryl. Yvette, meron ka overestimated ako. Anong swerte ang mayroon ako upang makilala ako ng bagong daigdig? Bukod, sinasamba ko ang kalayaan, kaya't hindi ako sanay na kontrolin ng iba. Patawad, siya tunog malubhang determinado. Nabigo si Yvette. Daryl, alam mo bang maraming tao ang naging mayaman at sikat pagkatapos sumali sa New World? Bukod, may utang ka pa rin sa isang bagay mula noong sinagip ko si Ivan kanina. Sinabi mong sasang-ayon ka sa kung anuman ang aking hiling. Humihiling ako sa iyo ngayon na sumali sa bagong daigdig. Bumantong hininga. Mahigpit na kinuyam ni Daryl ang kamao matapos niyang marinig iyon. Nanahimik siya ng higit sa 5 minuto bago siya nagsalita. Paumanhin, hindi ko magawa ito. Maaari kong gawin ang anumang hinihiling mo sa akin ngunit hindi ko kailanman ipagkanulo ang World Universe. May kailangan ka pang hilingin. Sumasang-ayon ako kung nais mong kunin ang aking buhay. Kabanata 587. Ikaw, galit na galit si Yvette. Hindi mo pinahahalagahan ang mga pagkakataong ibinigay sa iyo. Nais mong ihandog ang iyong buhay. Mabuti, mamamatay ka pagkatapos. Itinulak niya ang isang punyal sa kamay ni Daryl. Hindi sinasadya ni Yvette na patayin siya, galit na galit siya. Maalab na pakiusap ni Daryl. Princess, mangyaring payagan akong mamatay makalipas ang 2 araw. Hinihintay pa rin siya ni Yvonne na iligtas siya, hindi siya mamatay bago makuha ang Phoenix Peel. Ikaw. Pulang-pula ang mukha ni Yvette habang tinatapakan ng paa, may utang ka sa akin ng isang pabor,
kaya't hiniling ko sa iyo na sumali sa bagong daigdig bilang kapalit, ngunit tinanggihan mo. Binigyan kita ng pagpipilian na mamatay, subalit hindi ka sumasang-ayon. Ikaw ang sect master ng Elysium Gate, at ikaw din ang hindi tumutupad ng iyong salita. Nakaramdam ng salungatan si Daryl. Ipinahayag ko na sisirain ko ang sektang Kunlun sa loob ng 3 araw, paliwanag niya matapos kong makuha ang Phoenix Pill at nailigtas si Yvonne, lahat ako ay iyo. Maaari mo akong patayin pagkatapos. Hindi na ako babalik sa mga salita ko. Ano? Natulala si Yvette ng ilang segundo bago siya tumawa. Daryl, baliw ka ba? Bagaman ang lakas ng Elysium Gate ay napabuti kamakailan, mayroon ka lamang ilang libong mga tagasunod. Ang Kunlun sect ay may libu-libong mga taon at henerasyon ng kasaysayan na may libu-libong mga tagasunod. Paano masisira ng Elysium Gate ang Kunlun sekta? Tumawa ulit si Yvette. Gaano ba parang bata at maloko si Daryl? Hindi apektado si Daryl sa kanyang mga sinabi. Siya smiled mahinahon at panatag, hindi mo kailangang mag-alala tungkol yan, ang pinakamahalagang bagay ay napagkatapos kong sirain ang Kunlun sekta at rescue Yvonne, ako ay sumasang-ayon sa kahit anong hinihingi mayroon ka. Isang kasinungalingan. Bulalas ni Yvette, ngunit hindi nais na pag-usapan pa ito. Ang lugar na ito dito ay ligtas. Parehong Dax at maaari kang kumuha ng magandang pahinga dito upang makabawi, kalmado niyang inalok. Maaari kang manatili dito dahil ikaw ang asawa ni Lilibod. Gayun din, makakatulong sa iyo ang mga espiritong halamang gamot na ito upang makabawi. Isang bangkus ng halaman ang lumitaw sa kamay ni Yvette. Sila ay mukhang pula at sariwa. Bumantong hininga si Daryl, ngumiti siya at kumuha ng mga spiritual herbs. Salamat sa iyo prinsesa. Pinakamainam para sa kanila na manatiling ilagay dahil wala pa ring malay si Dax, ang pribadong tirahan ay napakalaki at maraming silid. Si Daryl ay mananatili sa isa sa mga silid tulugan. Pagdating niya sa kanyang silid, mabilis siya kinuha ang cellphone niya at pinadalhan ng text si Chester. Isang simpleng teksto na nabasa, "Kapatid Chester, tulungan akong masira ang Kunlun." Natulog si Daryl matapos niyang may text. Ang buong tirahan ay nasa buong katahimikan sa kalagitnaan ng gabi. Nakatulog ng matulog si Daryl nang marinig niya ang katok sa pinto. Tumakbo si Daryl papunta sa pintuan ng mabilis, umaasa na si Dax iyon. Nagulat si Daryl nang makita si Yvette sa pintuan na lang. Mukha siyang nakakaakit sa ilalim ng ilaw ng buwan. "Princess, may magagawa ba ako para sa iyo?" tanong ni Daryl. Bakit nandoon siya sa hating gabi? Pumasok si Yvette sa silid ng nakangiti at nilak ang pinto sa likuran niya. Kinagat niya ang labi habang tinanong, "Daryl, bumalik sa Wisham Star Tower kanina. Paano mo binago ang pagbuo upang makati ako sa buong katawan ko? Maaari mo akong turuan, mangyaring?" Kabanata 588. Kinagat ng labi ni Yvette ang labi. Dati sa Wisham Star Tower, binago ni Daryl ang pagbuo. Ito ay sanhi ng pangangati ng kanyang katawan sa buong lugar, sa lawak na kailangan niyang humingi ng kapatawaran. Iyon ay isang malakas na pamamaraan. Nais ni Yvette na alamin ito mula kay Daryl nang mas maaga nang naisave niya si Yvonne. Ngunit wala sa tamang kondisyon si Daryl, kaya't hindi pa niya ito tinanong. Kanina pa, Yvette naalala ang insidente at naitakda muli ang 6 na energy trap gamit ang ilang mga troso. Gayunpaman, hindi pa rin niya moari ang pagbabago ni Daryl sa pagbuo ng bitag. Wala siyang pagpipilian kundi itanong kay Daryl. Ngumiti si Daryl. "Princess, hindi kita matuturo tungkol sa pagbuo." Humanga si Daryl sa kasab-ika ni Yvette na malaman. Maaaring tinuruan niya siya kung hindi siya ang Princess of the New World. Nag-aalala si Yvette. Pinisil niya ang kanyang mga mata at tinanong, bakit? Paano paulit-ulit natatanggihan ni Daryl ang lahat ng kanyang mga kahilingan? Inutusan niya ang 12 Royal Guard na patayin siya kung hindi siya asawa ni Lilibod. Ngumiti si Daryl at same time na tumingin kay Yvette. "Ito ay dahil ikaw ang Princess of the New World. Kung itinuro ko sa iyo ang tungkol sa pagbuo, maaari mo itong gamitin laban sa mga tao sa Earth Universe balang araw. Gagawin ko pagkatapos ay paggawa ng mali sa buong Earth Universe." Galit na galit si Yvette at walang imik. Bakit si Daryl? Nagmamalasakit pa rin tungkol sa Earth Universe kung ganoon katindi ang pagtrato sa kanya ng pamayanan. Wala na ba siya sa kanyang isipan? Bumantong hininga si Yvette, "Paano ka makasarili? Turuan mo lang ako."
Ipinapangako ko sa iyo na hindi ko ito gagamitin laban sa Earth Universe. Magiging maayos ba iyon? Na-curious lang akong malaman. Nag-aalala si Yvette kay Daryl. Bumantong hininga si Daryl at ngumiti. Mabuti, ituturo ko sa iyo dahil ikaw ay matapat. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Pinilit ni Yvette si Daryl na sumang-ayon na ibalik ang isang pabor para sa pagligtas kay Ivan ng mas maaga. Ngayon na may ibang hiniling si Yvette, dapat niyang gamitin ang pagkakataong ibalik ang pabor upang makalabas sa kasunduan. Masamang ngiti si Daryl. Kinagat ni Yvette ang labi at tinanong, ano ang tinatawanan mo? Ano ang kondisyon mo para turuan mo ako? Hanggat nasa loob ng aking kakayahan ang sasang-ayon ako. Nakita niya na si Daryl ay nasa isang masamang bagay, ngunit siya ay masyadong mausisa tungkol sa pagbabago ng Six Energy Trap. Papayag ka ba sa anuman? Tanong ni Daryl. Sa sandaling iyon, nakita ni Daryl ang ilang mga itim na patch sa mukha ni Yvette mula sa mga troso sa hardin ngayon lang. Tinuro ni Daryl ang sariling mukha at sinenyasan si Yvette na panasan ang mukha nito. Nang makita ni Yvette ang kilos ni Daryl, nanginginig ang kanyang katawan. Namula ang mukha niya nang maramdamang nahihiya at galit. Ano ang iniisip niya? Hinihiling ba niya sa akin na halikan ko ang pisngi niya? Naisip ni Yvette, ako ang Princess of the New World, paano niya ako hihilingin na gawin iyon? Gayunpaman, talagang desperado si Yvette na malaman ang tungkol sa pagbabago ng pagbuo. Wala siyang ideya na naintindihan niya si Daryl. Pulang-mapula ang mukha ni Yvette habang nakatingin ang mga mata nakakandado kay Daryl. Naguluhan siya kung ano ang balak nitong gawin. Lahat ng nagulat, lumakad si Yvette papunta kay Daryl. Nagtip siya at gaanong hinalikan sa pisngi si Daryl. Namumula ang mukha ni Yvette. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Daryl. Para saan iyon? Naging blanko ang isip ni Daryl. Tumingin siya kay Yvette ngunit walang imak, hinalikan lang siya nito. Ang prinsesa ng bagong daigdig ay ligaw. Umiikot ang ulo ni Daryl. Mukha siyang tuliro. Ano ang ginagawa mo? Galit na galit si Yvette nang makita ang inosenteng mukha ni Daryl. Inapakan niya ang kanyang mga paa at tinanong, hindi mo lang ako hiniling na halikan kita. Paano niya mapagkunwari na walang nangyari? Pinadyakan ng gusto ni Yvette ang paa ni Daryl. Ouch! Napanganga si Daryl at napatalon sa gulat. Hindi kita hiniling na halikan mo ako. Pumunta, tumingin sa salamin. Mayroong isang itim na basura sa iyong mukha. Tinuro ko ang mukha ko para hilingin sa iyo na panasan mo ang sa iyo. Ano ang iniisip mo? Ikaw. Tumalikod si Yvette at naglakad papunta sa salamin. Namumula ang mukha niya. Nais niyang maghukay ng butas at magtago dito. Kabanata 589. Iyon ang ibig sabihin ni Daryl. Ano ang iniisip ko? Gaano ba kahihiyang ito, napaisip si Yvette. Daryl, ikaw, napatingin si Yvette sa sahig at sumipa. Daryl. Tuturuan mo ba ako o hindi? Sige. Tuturuan kita. Pinigilan ni Daryl ang tawa nito habang tumango. Kung tatanggihan niya nito, galit na galit si Yvette. Nagsimulang magbahagi si Daryl tungkol sa pagbuo habang pareho silang nagtungo sa hardin. Tinuruan niya ang lahat tungkol sa pagbabago ng pagbuo. Si Yvette ay matalino na gawa niyang agad na kunin ang ideya. Tuwang-tuwa siya na nakalimutan niya ng buo ang tungkol sa nakakahiyang insidente kanina pa. Matapos ang mga ito, bumalik si Daryl sa silid. Tumunog ang kanyang cellphone nang nakahiga siya sa kama na malapit ng makatulog. Si Zephyr iyon. Ang nanginginig na boses ni Zephyr ay dumaan matapos kumonekta ang tawag. Sect Master, nagkakaproblema kami. Ako ay may lamang nakatanggap ng balita na ang lahat ng mga sect na tipon sa paligid ng 10,000 ng kanilang mga tagasunod at ay yulunan patungo sa Elysium Gate. Anong gagawin natin? Nagpanik si Zephyr. Ang bilang ng mga tagasunod ay 10 o higit pang beses na mas malaki kaysa sa mga miyembro ng Elysium Gate. Paano nila maipagtanggol ang kanilang sarili? Pinisil ni Daryl ang kanyang mga mata at ipinaliwanag, mabuti lang. Huwag ka magpanik. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin makalipas ang ilang minuto matapos makinig sa plano ni Daryl. Parang napahinga at humanga si Zephyr. Sekta Master, ikaw ay napakatalino. Haha, hayaan ang 6 na sekta na magdusa sa oras na ito. Ngumiti si Daryl at nagbigay ng payo bago niya ibaba ang tawag. Sa lungsod ng Yunzhou, libu-libong mga tagasunod na pinamunuan ng 6 na sekta ang pumapalibot sa Elysium Gate Main Altar, handa ng umatake.
Lahat sila ay naniniwala na mas marami sila sa Elysium Gate, kaya tiyak na makakasira nila ang sekta. Gayunpaman, hindi nila napansin na maraming mga Heaven Energy Tree sa paligid ng pangunahing dambana. Ang mga puno ay inilipat doon magdamag mula sa burol. Sa katunayan, ang mga puno ay bahagi ng isang formation. Ipinasa ni Daryl kay Zephyr kahapon ang kaalaman sa nabumubuo ng 10 direksyon makajos na pagbubuo. Ang formation ay naitala sa Baichi Formation, napakalakas at enchanted. Walang nakapansin kahit ano at pumasok doon mismo. Tulad ng inaasahan, lahat sa kanila ay nawala at nakulong sa pagbuo. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay nagsagawa ng pagkakataon at inilunsad ang kanilang pag-atake patungo sa mga nasa formation. Ang labanan ay tumagal ng higit sa kalahating araw. Ang lahat ng mga miyembro ng sekta ay nagdusa. Nawala sa kanila ang ikalimang bahagi ng 10,000 ng mga tagasunod. Matapos ang karanasang iyon, hindi na nila itinuloy ang pag-atake pa. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay nagtago sa loob ng dambana. Mayroong pagbuo sa labas ng dambana. Walang paraan upang maatake sila ng 6 na sekta. Naghihintay lamang sila para sa mga miyembro ng Elysium Gate na umalis sa dambana upang sirain sila. Gayunpaman, walang pagsay ng alinman sa mga miyembro ng Elysium Gate na patungo, kaya't walang pagpipilian ng grupo kundi umalis na pagkatapos maghintay ng walang pasensya. Ang Elysium Gate ay naging tanyag pagkatapos ng laban na iyon. Narinig ng lahat ang tungkol sa kung paano sumali ang 6 na sekta ngunit natalo ng Elysium Gate. Parami ng parami ang mga tao na nagmula sa lahat upang sumali sa sekta. Samantala, sa pamilyang Carter, naglaro si Sarah sa swing kasama ang maraming mga kabataang kababaihan na nakikipag-chat at tumatawa sa kubo na malapit. Lahat sila ay kanya mga kaibigan, inanyayahan niya sila habang maganda ang panahon. Si Sarah habang tumatayon pataas at pababa ay nasiglang sumigla, narinig mo ba ang tungkol sa nangyari kahapon? Ang 6 na sekta ay sumali sa puwersa upang sirain ang Elysium Gate, ngunit lahat sila ay natrap sa pagbuo na itinakda nila sa huli. Madali na natalo ng Elysium Gate ang 6 na sekta. Humanga siya ng labis, gaano katapang ang Elysium Gate, ang natitirang mga kababaihan ay sabay na tumanggo bilang pagsang-ayon. Oo, tama iyan. Ang ilang libong mga ito ay natalo ang 10,000 ng mga tagasunod mula sa 6 na sekta. Paano hindi ka panipaniwala? Narinig ko rin ang tungkol doon. Ang pagbuo ng ang Elysium Gate ay hindi ka panipaniwala maging ang 6 na sekta ay natrap. Ang balita sa Elysium Gate na natalo ang 6 na sekta ay kumalat sa buong komunidad. Isang matikas na ginang ang naglakad palapit sa kanila, may hawak na isang plato ng prutas. Mga batang babae, ano ang pinagsasabi ninyo? Ang matikas na ginang ay ninang ni Daryl, si Susan Creek. Ngumiti si Sarah at lumakad upang hawakan ang braso ni Susan. Ina, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Elysium Gate. Nagkataon mo bang alam ang Indomitable Darby, ang Sectmaster ng Elysium Gate? Hindi ko alam, tulad ng isang tanyag na tao. Ngumiti si Susan. Narinig ni Susan ang balita tungkol sa pag-atake. Ang Elysium ginamit ng Gate ang 10 Gold Formation upang talunin sila. Bagaman nagsaliksik siya sa mga porma sayon, ang 10 Gold Formation ay masyadong advanced. Labis ang paghanga ni Sarah kay Indomitable Darby. Gaano kahusay kung ang Indomitable Darby ay kanyang kapatid. Maituturo niya sa kanya ang lahat tungkol sa mga formation. Kabanata 570. Sa kabilang banda, ganap na gumaling si Daryl matapos magpahinga sa buong gabi at araw sa tirahan ni Yvette. Natanggap niya ang balita sa umaga tungkol sa Elysium Gate na tinatalo ang natitirang mga sekta. Ang lahat ng mga ito ay iniwan. Iyon ang inaasahan ni Daryl, walang ordinaryong tao ang makakasira sa 10-form formation. Matapos marinig ang balita, nag-iwan siya ng mensahe kay Zephyr at inatasan siyang tipunin ng lahat ng mga tagasunod upang magtungo sa Kunlun Mountain. Ang orihinal na plano ay wasakin ang sektang Kunlun sa loob ng 3 araw. Pangalawang araw lamang ito nang magpasya si Daryl na dalhin ang lahat upang galugarin ang bundok ng Kunlun. Hihintayin nila ang pagdating ni Chester doon, at sama-sama nilang aatake ang bundok ng Kunlun. Nagpaalam sina Daryl at Dax kay Yvette ng umaga at umalis sa pribadong tirahan. Halos gumaling si Dax mula sa kanyang pinsala.
Labis siyang nasasabik sa labanan na ginugol niya sa buong umaga buli ang kanyang palakol. Sa kanayunan ng Donghai City, ang libu-libong mga miyembro ng Elysium Gate ay nagtipon sa hapon at naghintay ng kaunting oras. Sa wakas, nakita sina Daryl at Dax na naglalakad papunta sa kanila. Pagbati, Sect Master. Ang lahat ng mga miyembro ay nagsasalita kasama ang kanilang mga tinig na kasing lakas ng kulog. Si Zephyr ay may dalang isang 10 talampakan na taas ang siyam na Dragon's Justice Flag. Mukha itong engrandi at kahanga-hanga. Natigilan si Dax sa nasa harapan niya. Daryl, ikaw si Indomitable Darby. Hindi pa nabanggit ni Daryl ang pagbuo ng Elysium Gate kay Dax. Labis siyang nagulat na sinuntok niya si Daryl. Gaano ka-expect? Gusto ko ring magsimula ng isang bagong sekta. Kabilang sa kanilang tatlo, si Chester ay ang Eternal Life Palace Sect Master, at si Daryl ay ang Elysium Gate Sect Master. Kailangan niya rin ng sekta para sa kanyang sarili. Dax, maaari kang bumuo ng isang sekta na nagngangalang Flower Mountain, tumawa si Daryl, tulad ng Monkey King. Tumawa si Dax, tinapik ang balikat ni Daryl habang nagsisimula na sila sa kanilang paglalakbay. Pinamunuan nila ang libu-libong mga miyembro ng Elysium Gate sa likuran nila habang papunta sa Kunlun Mountain. Sa Donghai City, umupo si Lily sa sopa sa mansyon. Siya ay naguluhan noong nakaraang ilang araw. Ang kanya nadurog ang puso nang marinig ang balita tungkol sa seremonya sa kasal nina Daryl at Yvonne, hindi niya matanggap ang katotohanan na may kasal sila. Sino siya kung si Yvonne ay asawa ni Daryl? Kanina, umalis si Lily sa konsyerto sa galit, at hindi siya pinigilan ni Daryl simula noon, si Daryl ay hindi pa nakakauwi at hindi na tumawag. Sa tuwing pumasok si Lily sa silid at nakita si Yvonne na nakahiga doon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Lilybud, dalhan mo ako ng tubig. Pagod na ako. Binuksan ni Samantha ang pinto at naglakad papasok. 2 linggo na ang nakalilipas, nag-ayos si Lola Lyndon ng isang tour event. Hiniling kay Samantha na tumulong dahil sa kakulangan sa tauhan. Ang kaganapan sa paglilibot kumita ng maraming pera, at si Samantha ay nakakuha ng isang malaking bonus. Natuwa siya.